bukod sa doktor ay kayo rin po ay manager. Ano ho ang opinion ninyo sa pagtatanggal ng subsidy ng PhilHealth as an administrator and as someone who has knowledge of the other health systems in other countries? Wala akong bansa na ang pondo para sa healthcare ay sasapat kung hindi ho gagawin ng sistema. So, kumbaga po, ang resources are really limited. Marami hong mga nag-aaway-away para sa finite resource ng ating gobyerno. Ang pangkalusugan po ay isa lang sa napakaraming kailangan ponduhan. So, yung gagawin po natin ay, again, yung efficiencies, para po mas lumawak yung kung ano man po yung natitirang pera. At saka po mas important is yung data. Pag may data na po tayo, mapaglalaban na po natin kung magkano po yung kailangan po to maintain the same level of care in succeeding years. Nabanggit niyo po yung marching orders ng Pangulo. Meron po bang katapat na commitment ito? Halimbawa, sinabi niya sa inyo na kung sakaling kailangan ng pondo, the government is going to bring back the subsidy na sa ngayon, for this year's budget ay zero. Meron pong commitment na tingnan po muna yung datos. So, kailangan po data-driven yung ating pong mga decision moving forward. Last na lang po from my end, nabanggit niyo po, tinitingnan niyo ang PhilHealth na may sakit. Nakita niyo na po ba ang financial standing ng PhilHealth and how sick or how healthy is PhilHealth sa inyong tingin bilang bagong upo lamang na President CEO? Ang meron lang ho akong visibility, nakapost dun sa website ng PhilHealth, which is a bit dated kasi the latest audited financial statement is 2022. So bigyan niyo lang po ako ng oras para aralin po yung mga subsequent years at babalikan ko po kayo na mas klarong sagot dun sa tanong niyo po. Thank you, Doctor. Good luck po. Thank you. Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, sir. Good morning, sir. Good morning po. Bali, sir, i-clarify ko lang po. Hindi pa po nila alam kung ano po yung current na financial statement ng PhilHealth. Wala pa po silang idea nung parang latest na budget ng PhilHealth. Meron pong tinatawag na corporate budget. So yun po ay pag-aaralan ko. Yun po ay naipasa na nung nakaraang taon. So ako po ay recipient na nung budget na na-approve nung nakaraang taon. Yung actual financial statement, usually ang filing niyan ay hanggang mga Abril ng taong ito kasi ino-audit pa po yan. So yun po ay, kumbaga may interim, yun po yung titingnan ko. Pero yung final po ay aabutin pa po yun nung filing date po ng mga income taxes or ng mga financial reports. Bali, sa ngayon, sir, wala pa po kayong idea kung ilan yung direct payment at yung indirect payment na nare-receive ng PhilHealth, yung latest na data? Wala pa po. Tapos na-mention din nila, sir, kanina na meron kayong wastage na gustong ma-address. Meron po kaya silang idea kung magkano yung wastage sa PhilHealth? Saka kung paano to magagamit para dun sa na-mention yung enhancement ng benefits ng members? Wala pa akong eksaktong datos. Ito ay base lang dun sa karanasan ko bilang isang provider. Kasi yun na lang pagpaprocess ng claim. Ilang libo-libo araw-araw. Ilan percentage doon ang return to hospital, which ang nakukuha namin. May gastusin ho ulit yun ng pagre-refile. Pagkatapos po, kung meron namang mga halimbawa strong spelling o meron lang kulang na konting attachment na hindi naman hindi naman siya fraudulent, baka ho gagawin naming proseso, titingnan natin kung mapapa-improve o mapapabilis yung filing ng claims. At saka po, ang benepisyo nun, agaran din ng hospital mababayaran at hopefully nga, makakapag-deal din tayo as a strategic purchaser with the hospitals na yung rates nila ay medyo preferentially for PhilHealth patients ay ma-adjust. Kasi may early payment naman Yung may tinatawag kaming cost of money Kapag matagal yung payment, fina-factor namin yung cost of money. So kung maiiksiyan natin yon, palagay ko naman matutuwa ang hospital at makakapag-negotiate tayo na maibaba ang kanilang billing. Last na lang po for my part, sir. Ano po yung timeline natin pagdating doon sa digitalization effort ng PhilHealth? Tsaka will it also include AI?
Yun po ay pag-aaralan pa namin. Kaya po bukas nga agaran kong binigyan ng instruction ng ating IT director or IT VP na mag-present sa akin nung detalye. So pag medyo may clarity na rin ako, I will go back to you. Eden Santos, Net25. Sir, good morning po. Good morning. Isa po ba dun sa binabanggit ninyo na sakit sa PhilHealth yung corruption na titingnan nyo rin po? At saka po yung mainit na issue po ngayon ay yung kinu-question na inilipat na pondo from PhilHealth na 89.7 billion or almost 90 billion pesos. Under your watch, kaya pong maibalik ulit ito sa PhilHealth para mas lalo pong ibaba yung mga programa na gusto pong maibigay sa mga miyembro nito. Siguro i-divide ko yung question into two topics. Yung una yung issue na paratang ng corruption. So may proseso naman pong dinadaanan yan. Hindi pwedeng basta na lang natin iaakusa ng walang pruweba. But moving forward po, pag na-digitize or na-digitalize yung sistema, medyo po mas mapaplug natin yung mga potential opportunities dahil hopefully nga magka-AI as was stated earlier, magkakaroon na po ng red flagging. So at least the system itself will self-correct or will prevent or at least mitigate any opportunities for those allegations. Sa issue po nung 89.7 billion na binanggit nyo, sa kasalukuyan po meron na pong proseso na nangyayari sa Supreme Court. We respect the process that the Supreme Court is undergoing and we will abide by whatever ruling the Supreme Court will have. Thank you po. Sustain you, DCWB. Hi, good morning, Doctor. Morning po. Yung sa usapin po nung mga panawagan na ibalik sa 3.5% na lang yung contribution ng members instead of the kasalukuyan po na ini-implement na 5%. Ano po ang position nyo dito? Again, yun po ay pending na sa Congress at I think na approve na on third reading sa mababang kapulungan at magbabaycam na. So yun po ay papaubaya ko muna po doon sa ating mga mahal na mambabatas dahil meron naman po tayong mga advocates doon sa loob na talaga pong healthcare ang focus po. Pero gaya po ng sinabi ko kanina, wala pong bansa na ang resources ay infinite. So talaga pong ang unang gagawin po namin is efficiencies. Alright. Another one, Doctor. Yung sa ngayon po ba mayroon na kayong grasp on magkano pa ba yung utang ng PhilHealth sa mga ospital at ano ang plano nyo rito para mabayaran na sila dahil matagal na rin pong nananawagan yung mga private hospitals at yung iba pa para sila ay mabayaran na po ng PhilHealth? Gaya po na nabanggit ko kanina, ang una po naming tututukan na ano ho ba yung pinaka-reason bakit na-return to hospital at ano ho yung reason bakit bumabagal yung claims processing. Hopefully nga po makapaglabas kami ng mga panibagong procedure para yung mga causes ay ma-identify at yung mga minor lang naman ay maituloy kaagad. So yun po ay hindi lang prospectively kundi also retroactive. So yung mga datihang denied claims, aaralin po namin kung ano po naman yung pwede ng mabayaran. Kung ang basihan po ay maiset namin na in compliance din po syempre sa COA rules. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hello, Doctor. Nabanggit niyo po kanina na yung in a mature healthcare system, ang out-of-pocket spending na isang pamilya ay dapat mababa ng 25 to 27%. Do you see that as a target po within your administration? At do you see that as a doable po given na nasa 45 to 47% ang current rate ng out-of-pocket spending ng isang ordinaryong Pilipino? Actually po, nakakapaloob yun dun sa medium-term plan ho ba? Hindi ko lang po matandaan yung acronym. Pero nakalagay po doon na ibaba ng 30%
in the medium term po. At yun po ay sinet nung parang general roadmap for the Philippine economy. So yun po muna. Pero kung mahihigitan po, mas maganda. Hazel Pardilla, PTV4. Good morning po, Doctor. Follow-up ko lang po, how urgent po kailangan ma-implement yung digitization and is it safe to say po na masisimulan po ito this year under your watch po? So gaya ng sinabi ko kanina, meron ng procurement process or bidding na sinasagawa. Hindi ganun kadali ang pag-shift to a new system. Kasi na-experience ko yan even when I was running a chain of hospitals. Kasi po yung go live kung tawagin na talagang lahat ay mag-shift na sa bagong system. Marami pong debugging na ginagawa. So yun po ay umaabot minsan ng taon. Pero yung pong mga pwede ng agaran like claims adjudication for example, ay paprioritize po namin yun. So marami pong aspeto ng digitization po hindi lang yung pag-process ng claims. Meron pa ho dyan na membership portal para ho alamin natin, which is again a direction that we're going to do, kung sino po yung mga hindi na mga namatay na po for example. Kasi yun po ay kasama pa rin dun sa mga binabayaran na subsidy or dun sa mga tinatawag na informal sector. So I hope meron pong enabling environment that we can also work with other agencies na mas robust na yung IT systems na pwede na ho naming pagbasihan nung listahan ng mga dapat na i-cover nung mga informal na dapat mag-fall within the informal sector. Alexis Romero, Philippine Star. Doc, lilinawin lang namin kasi nabanggit nyo po, kailangan nyo pong i-address yung mga sinasabi nyong illnesses ng PhilHealth. Can you elaborate? Ano po yung nakikita ninyong mga kailangang gamutin or kailangang ayusin sa PhilHealth na mga sakit? Mhm. Ang objective po natin ay mapalawig yung benepisyo at hindi ma-deter o hindi ho maapektuhan yung pagbibigay ng ating serbisyo. So, ang una pong kailangan gawin nga po is the financial reporting para po mas malinis, mas standard. Yun po, medyo mas madali po yun dahil ano lang po yun parang chart of accounts ang i-define. Yung pag meron na tayong datos, yun na po yung pagbabasihan natin na apple to apple po tayo moving forward. Yung pong benefit management na kailangan pong alamin natin kung ano po talaga yung very impactful. We will already leverage on what ex-President Manny Ledesma has initiated. Meron po tayong 50% across the board na ginawa nung January. Pwede ho namin kausapin yung mga hospital na yung namang 50% ibawas natin dun sa mga existing PF at saka hospital. Hospitals po, usually naman talagang binabawas. So yun po yung kailangan gawin. Yung whole of nation approach na lahat tayo may responsibilidad. Yung pong digitization ay talaga pong ipupush namin kasi yun po yung long-term solution natin for claims adjudication at saka yung data para malaman po natin magkano po ba talaga ang kailangan nating pondo na pagbabasihan natin ng pagbabudget. So, Basically. ang mga sakit, kung hindi ako nagkakamali po sa base sa sinabi nyo, issues on financial reporting and benefits management. Tama po. Yes. Okay. Alam po natin yung posisyon ng PhilHealth. Mainit po sa iba't ibang sectors to and your predecessors have faced criticism with the way they manage kasi nga napaka-vital po nung trabaho nung state insurer So ano po yung different approach na i-employ nyo this time given na yung position nyo po talagang tinututukan, ano po yung magiging pagkakaiba ninyo bilang pinuno ng very sensitive